Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungong Laos upang dumalo sa isang mahalagang pagpupulong kaugnay sa tensyon sa South China Sea. Sa kanyang pagbisita, ipinahayag ni Marcos ang pangangailangan ng masusing diplomatikong usapan upang maresolba ang mga issue sa nasabing teritoryo, partikular na ang mga pambubuli ng China sa mga karagatan na sakop ng Pilipinas. Binanggit niya ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga bansa sa ASEAN upang matiyak ang kalayaan sa paglalayag at ang pagsunod sa mga pandaigdigang batas, gaya ng United Nations Convention on the Law of the Sea, USCLOS. Ang pagbisitang ito ay bahagi ng mas malawak na hakbang ng Pilipinas upang protektahan ang soberanya nito at palakasin ang ugnayan sa mga kapitbahay sa rehiyon. President Ferdinand Marcos Jr. will participate in the back-to-back 44th and 45th ASEAN and related summits in Vientiane, Laos People's Democratic Republic on October 8 to 11, 2024. He will be joined there by the other leaders of the ASEAN member states as well as the leaders or representatives of the ASEAN external partners. Now, this is at the invitation of the Prime Minister of the Lao PDR, Prime Minister Sonexay Sifandol. And this year's ASEAN's chair's theme would be ASEAN Enhancing Connectivity and Resilience. The summit will serve as a platform for the leaders to exchange views on key regional and international issues, build consensus on matters of common concern, and provide policy directions for the ASEAN community for the years to come. Okay, the President is expected to attend 16 leaders-led engagements on a span of 3 days, from October 9 to October 11. On the first day, before the first day of the summit, on the eve of the summit, there will be a Filipino community event at the Wanda Hotel in Vientiane. It's in the late afternoon at around 7:30 p.m. Of course, the Filipino community will be there, and as of now, we were informed that at least 400 members of the community will attend the event. Of course, definitely. The President always champions that issue here in all of the summits on the very start. And ano po yung inaasahan natin na bibigyan diin ng Presidente during the summit, particularly on the South China Sea issue? Yeah, of course, recent developments, but I won't go into the details of the settlement of disputes in the South China Sea, especially within the ambit of UNCLOS. But the thing about it is that I think we should not only look at ASEAN, but also the external partners. It's also a platform for the external partners to express their support to us on the issue. And most of our major external partners did. So I think we have to look at it on that. And it's still a fluid situation. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang naka-schedule na biyahe ng Pangulong Marcos palabas ng bansa. Okay, dito sa headlines ng Philippine Star, President Marcos to raise West Philippine Sea at ASEAN Summit in Laos. So, sa Laos siya. Magkakaroon po ng summit, Association of Southeast Asian Nations sa Vientiane, Laos, yung capital, Vientiane. So ito po 44th and 45th ASEAN Summit, ASEAN Summit and related summits from October 8 to 11. So ano na bang petsa ngayon? 5 or 6. So ininbitahan siya ng Laos Prime Minister Sonexay Sifandol. Okay. So ano ang tatalakayin doon? Ang sabi ng Department of Foreign Affairs, the Philippines always champions the West Philippine Sea issue in all the summits from the very start. So, pag-uusapan nila doon ang sigalot sa West Philippine Sea or South China Sea. Okay. So,
the President would continue to assert, again, DFA itong nagsasalita, assert the Philippines' sovereignty and sovereign rights and jurisdiction over the West Philippine Sea in accordance with international laws, including the 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea and the 2016 Arbitral Award. So, during the summit, pwedeng makipag-bilateral meeting ang Pangulong Marcos sa mga leaders ng Canada, New Zealand, Vietnam, and Japan during the sidelines of the meeting. So, mag-attend ba ang Chinese President? Mag-uusap ba ang dalawa? Sana, mag-usap. Kailan? Wala. Hindi mag-attend ang Chinese President, even US President, wala rin. China will be represented by Chinese Premier Li Qiang. At si President Biden will be represented by the Secretary of State, Anthony Blinken. Okay. So, speaking of biyahe sa abroad, medyo matagal-tagal ang Pangulo na hindi nagbiyahe. Ang last na biyahe niya is Singapore. Yung parang security forum. I don't know when was that. April ba or May? Then after that, wala na. Supposed to be, pupunta siya sa Switzerland. Yung invitation sa kanya ni President Zelensky ng Ukraine. Kaya lang, biglang, although nag-commit siya na mag-attend, biglang nagbago. Pinadala lang niya si Presidential Peace Advisor Carleto Galvez. After that, wala na akong nabalita ang biyahe ng Pangulo. Nakakapagtaka itong September, F1 Grand Prix, car race sa Singapore. Uy, himala, hindi siya nagpunta. Kasi, from 2022, 2023, magkasunod yan, nanood sila ng F1. Siguro, takot na rin silang batikusin na palagi na lang nanonood ng F1 na mahal-mahal ng ticket. Ay, hindi na sila nagpunta. So, to me, okay lang yung pagbiyahing ganito. Trabaho talaga ng head of state yung magbiyahe, mag-attend sa mga meeting. Huwag lang yung sobrang dami. Kapansin-pansin yung mula nung umupo siya, I think siya na ang most troubled president dahil mga naka 2 years pa lang, halos every month siyang nagbibiyahe. Anong rason? Nung una, sinasabi para mag-attract ng foreign investors. Siya daw yung salesman ng ating bansa. So, maganda kung ganun. Para mas maraming foreign investors, mas maraming trabaho, wala nang mga Pilipino na lalabas pa sa bansa. Kaya lang, anong nangyari? Yung billions of pesos, taxpayers' money na ginagastos sa pagbiyahe-biyahe para mag-attract ng foreign investors, ano ang resulta? Halos kakapiranggot po. Sa ASEAN nations, Pilipinas ang pinakamababa yung foreign direct investment. Ano yan? Official data yan sa Central Bank. Pinakamababa. Ang pinakamataas is Singapore. So, sayang lang yung mga biyahe-biyahe na wala namang return of investments. Napakaganda sana kung matotoo yung mga pledges. Ilan bang pledges? Nako, billions of dollars ang pledges. Kaya lang, ang nangyayari, kakaunti ang natutuloy kasi pledge lang yun eh. Para lang, sige, pledge namin to, pledge. Wala rin nangyayari. So, sad reality. Yung investment climate sa Pilipinas, isa sa pinaka masama eh. Bakit hindi nagpupunta dito ang mga dayuhang mamumuhunan? Singil sa kuryente, pinakamahal tayo sa Asia. Speed ng internet,
isang pinakamahina. Kaya ako, dahil sa napakahinang speed ng internet natin, napilitan na lang akong bumili ng Starlink. Okay, medyo mahal. Mahal din yung subscription. Kaya lang, kailangan natin ng signal eh. Maalala ko ulit tuloy nung 2023 na SONA. Pinagmayabang din ng Pangulo na tumaas na ang ating index o yung rating natin when it comes to internet correction. Nakalimutan ko yun, ano ba, nag-jump tayo. So, wow! Sabi ko, totoo ba? So, since 2023, pinantayin ko, wala pa man kung nandun ako sa bundok. Punta, magbisita sa Talaandig Drive. Walang kasigna-signal doon. So, ayun, napilitan na lang akong bumili ng Starlink kasi kahit nasa bundok ka, makakuha ka ng signal dahil sa low-flying satellite ng Starlink. Lagay ko lang yung parang antenna ng ganon. Ayun, kuha na. So, napaka-bagal ang ating Wi-Fi o internet signal. Paano ka magninegosyo? Hindi ka naman makakontak sa other parts of the country. Malakas lang sa syudad. Kaya lang sa kanayunan, mahina. Okay. Sa airports, galing ako ng bakasyon, may compare ko yung Wi-Fi o internet napakabilis sa mga airports yung napuntan ko. Pagdating sa NAIA, pagdating anak ko, ang bagal. So, dito mo talaga na napaka-infrastructure natin. So, mahal ang kuryente, mabagal ang internet, corruption. Grabe. Yung red tape, na sinasabi iba pa yung corruption Red tape, yung proseso ba, pagkuha ng permit, napakatagal. Sa Singapore, in less than 1 hour, ang mga businessmen doon, local man o foreign, makakuha na ng permit. Online application lang. Hindi ka na personal na magpunta doon sa opisina ng gobyerno sa Singapore. Online lang. Sa atin, ang dami mong dadaanan na Kaya, mismo ang German ambassador to the Philippines, nagreklamo. Give us, sabi niya, give us red carpet, hindi red tape. Ano yung red carpet? Yung i-welcome nyo ba kami? Huwag nyo na kaming pahirapan para maraming mamuhunan. Yung red tape, nako. Ang daming pasikot-sikot. So, yun po ang mga dahilan. Kaya, halos kakaunti ang namumunan at mabuti ngayon, itong biyahe ng presidente, hindi na nila masyadong hina-highlight yung biyahe, monthly na biyahe, tapos attract foreign investors, wala na, hindi nakakagat yun sa pati nga si Doris Bigornia ng ABS-CBN, nagreklamo na siya. Biyahe na naman. Basta, nakakomment na si Doris Bigornia, umalma na rin siya, Ted Filon, yung mga ganyang mga journalist. So, good luck po sa ating Pangulo. Sana mai-discuss maigi yung sovereignty o territorial rights natin sa West Philippine Sea. Ganahan ko niyan. Kasi itong China, number 1 na bully. Dapat ipaglaban natin ang we will not surrender not even an square inch of territory atin ang West Philippine Sea.